Mga kabarangay, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong siya nating mapapakinggan sa araw na ito ay kwento ng isa nating kabarangay na nakaranas na malito sa kanyang nararamdaman. Lalaking-lalaki sa kanyang kilos at pangangatawan, pero sa kabila nito ay isang katotohanan ang hindi niya naitago. At naging bangungot pa ang dulot para sa kanyang buhay at konsensya. Kung ano ito, ating alamin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. I was a man who always played around and loved to quit, to take, but so afraid to give enough. But now I found the one, and heaven will only know what only my eyes can say, and time can't take away. I was a girl who trusted no one with my heart, and the dream that young girls dream, but you're vanishing in the dark. Now I found the one, heaven will only know what only my eyes can say. They say that I will take you forever. There will never be anyone else in my heart but you, and I will take you forever. There will never be anyone else but you, anyone else but you. Now my touch belongs to you, and I will always be your best friend. Now my secrets are safe with you, and the magic will never end. Now you are the one, heaven will only know what only our eyes can say. They say that I will take you forever. There will never be anyone else in my heart but you. I will take you forever. There will never be anyone else but you, anyone else but you, anyone else but you. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea.
about the love she brings to me. Where do I start? Dear Papa Dudut, magandang hapon po o gabi sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong napakasikat na programa. Hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na sa buong mundo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Regson ng Pampanga. Simpleng tao at simple lamang ang aking itsura. Ako ang panganay sa 4 na magkakapatid. Meron po kaming isang babae sa pamilya, si Lay, at 2 lalaki na si Freddy at Seriel. Isa po kaming pamilyang masasabi kong mataas ang respeto at tingin ng mga kapitbahay sa amin, sa aming lugar. Dahil na rin siguro sa reputasyon na pinapangalagaan ng aking mga magulang. Ang aking ama ay isang simpleng magsasaka ngunit takbuhan at hingian ng payo ng aming mga kabaryo. Bilib sila sa aking ama dahil sa talino nito at galing sa pakikisama sa lahat ng aming mga kabarangay. Ang aking ina naman ay isang simpleng may bahay na may kaunting negosyo na buy and sell ng kung ano-anong produktong pang-agrikultura. Relihiyoso ang aming pamilya. Tuwing linggo ay sinisikap naming mag-anak na makapagsimba sa dati naming kinaanibang relihiyon na hindi ko na lamang po babanggitin. Namulat ako sa ganung pamumuhay. Simple lamang ngunit puno naman ng respeto at pagmamahal ng mga tao sa aming kapaligiran. Bagamat hindi kami ganon ka-close sa aking ama sa simula, ay masasabi ko pong mahal na mahal naming siyang magkakapatid at ganon din si Papa sa amin. Mahal kami ng aming mga magulang at wala silang ibang hinangad kundi ang mapabuti ang aming kinabukasan balang araw. I never thought that you would be the one to hold my heart, but you came around and you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. Simula noong bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay nagkaroon na ako ng mapanuring kaisipan. Marami akong tanong sa buhay ko. Nakakakita rin ako ng mga pangitain habang ako'y tulog. Nananaginip din ako ng mga weirdong bagay tulad ng sa ako ay nakikipagrelasyon sa kapwa ko lalaki. At kasama ng isang lalaki sa isang makamundong panaginip. At ito ay labis kong pinagtatakhan dahil bakit kapwa ko lalaki ang kasama ko sa aking mga pantasya. Halos napapadalas yun, pero sinasabi ko sa sarili ko na lalaki ako at yun ang tama. Ang maging isang tunay na lalaki. Sapagkat dapat kong pangalagaan ang malinis na pangalan ng aking ama at kailangang di mawala ang respeto sa amin ng aming mga kapitbahay. There are times I find it hard to sleep at night. We are living through such troubled times, and every child that reaches out for someone to hold for one moment, they become mine.
Lumapit ako sa grade 6, 11 years old ako ay patuloy pa rin ako nananaginip ng mga ganong bagay. At medyo nagdududa ako sa sarili ko na baka nga ako'y isang binabae. At kapag nagtitipon noon ang buong mag-anak, napapansin nila ang aking unti-unting pagbabago sa mga kilos at galaw ko. Naalala ko pa noon na tinatanong nila kung bakit parang wala silang napapansing nagkaka-crush ako sa isang batang babae. Bakla ka ba anak? Tanong minsan sa akin ni mama. Hindi po sagot ko naman sabay talikod. Sabay iisiping hindi ko po alam ang kasagutan. Teka lang anak ha, huwag kang magagalit ha. Huwag na huwag kang magiging bakla ha, kasi hindi ka mapupunta sa langit. Alam mo yan, sabi pa ng nanay ko. Mariing nakatanim sa puso't isipan ko ang mga katagang iyon ni mama, papadudot. At duda ko na sa sarili ko noon pa lamang na medyo binabai nga ako siguro. Dahil madalas akong humahanga sa kapwa ko lalaki. Pero nakatanim sa isipan ko na mali iyon, dapat magpakalalaki ako. Hindi dahil sa takot na baka di ako mapunta sa langit, kundi dahil sa reputasyon na pinapangalagaan ng aking pamilya. Lalo na ang aking ama na ginagalang sa aming baryo. Hindi ko po ma-imagine na maglalakad ako sa labas ng bahay sa kasuotang babae at pakending-kending na maglalakad. Sigurado magkakagulo. Ako ay isang model doon sa Ermita. Gabi-gabi sa disco at nagpapabongga. Sa pagkain tariray, talbog lahat sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Malapit na ang bakasyon sa eskwela. Second year high school na ako noon nang banggitin sa akin ng advisor naming si Sir Felix na Rexon, sa susunod na pasukan ay binatang-binata ka na niyan. Tignan mo at bigla ka na lang tatangkad. At bakit yun naman po nasabi, sir? Tanong ko. Kasi may estudyante rin ako noong kasing liit mo lang. Noong makita ko siya after bakasyon, ang laki na niya. Marami na ring chicks yun. Hehehe. Sana nga tumangkad na ako. Ang nasabi ko na lamang sa kanya at isa pang bulong sa aking sarili. Okay yung tumangkad. Yung magka-chicks, ewan. Darna! Darna! Sa wakas, pasukan na ulit. Third year na ako, buwan ng July at Nutrition Month celebration. May party rin noon sa school namin. At ako ang naatasan ng aming mga guro na magbigay ng opening number sa pamamagitan ng pag-awit ng isang love song. Nagtitilian ang mga babae papadudot habang ako'y kumakanta sa saliw ng awiting Till There Was You. Lalo na sa isang grupo ng mga kababaihan sa may bandang likuran ng gymnasium. Marami na nga ang nagkakagusto sa akin papadudot. Kaya naman dapat ko rin pangatawanan ng pagiging campus crush. Tumangkad na rin ako noon at medyo lalaking-lalaki na ang dating ko. Medyo lang po, nagtitilian na sila sa akin simula pa lang nang tumungtong ako sa unahan ng stage at magsimulang umawit ng Till There Was You. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them singing. No, I never saw them at all
Kinabukasan, pagkatapos ng program na yon ay napadaan ako sa room ng isang section sa first year. Bigla ang nagtilian naman ng mga babae at sambit ang pangalan ko. Rexon! Rexon, tawag ng isang babae na hindi ko naman kilala at syempre nilingon ko siya. Bakit? Tanong ko. Pinamibigay sa iyo ito, oh. Isang greeting card papadudot na mula sa isang di ko kilalang first year student. Hi Rexon, cute naman ang name mo. Ang galing mo palang kumanta. I love your voice. Sana marinig kita uling kumanta sa mga susunod nating programs. Ako nga pala si Jane. Pasensya ka na sa mga friends ko ha. Ang ingay nila noong kumanta ka eh. Inilig lang din sila siguro kagaya ko. Hindi ako makapaniwala papadudot na may babaeng humahanga sa akin. At bagong-bago yun para sa akin. Wala kasi pagkabata hanggang noong mga sandaling yun wala namang nagkakagusto sa akin o maging ako wala naman akong nililigawan. Isa pa ay hindi naman babae ang nagugustuhan ko noong mga panahong iyon papadudot, kundi kapwa ko lalaki. At mahirap yung paglabanan. Nais kong malaman niya, nagmamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Gusto ko mang sabihin, di ko kayang simulan pag nakita kayo. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi wag siyang mag-alala. Di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Lalong tumibay ang determinasyon kong magpakalalaki. Nag-reply ako kay Jane gamit din ang isang greeting card pero wala akong ideya noon kung ano ang itsura niya. Maganda ba siya? Sexy ba siya? May dating ba siya? Basta ang alam ko lang, kaapelyido niya ang dati kong kaklase sa elementarya na napakalaki ng ilong. Huwag namang sanang siya o kamag-anak niya dahil pihadong kamukha niya. Sinikap kong makilala siya papadudot. I keep on finding ways kung paano ko siya makikilala. Ayaw ko kasi siyang harapin hanggat di ko siya makita man lang sa personal. Nagpatulong ako sa isang kaibigan ko upang malaman kung sino ang aking sikat admirer. Sinabi kong ituro niya sa akin kung alin siya doon sa mga nakapilang first year female student habang kami ay nagpa-flag ceremony. Pumwesto kami sa katabi nilang linya nang di nila mahahalata at doon ay tinuro nga sa akin si Jane. Isang babaeng katamtaman ng puti at mahaba ang buhok. Naka-ponytail ang buhok niya at napakaganda niya papadudot. Pihikan po ako pero pasadong-pasado siya sa mga requirements ko pagdating sa kagandahan. At masasabi ko sa sarili ko noon na kaya ko pala, Rexon, na magkagusto sa isang babae. At napatunayan ko din papadudot na kaya ko palang kontrahin ang minsang mali kong paghanga sa kapwa ko, lalaki. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow sky. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change. And all the lessons we will learn will be beautiful and free.
Nagbabalik ang Barangay Love Stories.